Sup guys? Nagsalita ang mga NPA besties. Anyway, pag-usapan natin yung quick, no? After this. Diyan lang kayo! Okay, balik tayo dito sa Pinoy Extra. Kamusta po kayo dyan mga Generation X, no? Sa buong mundo at sa Pilipinas, ang ating pong kababayan ng mga Pilipino, ang Generation Y, Z, Alpha, ito kahit ito medyo bata pa, no? At syempre po ang ating pong mga forgets oldies, sila tito, tita, tatay, lolo, lola, ate, kuya, at ang ating mga kumpari dyan, no? Anyway, kamusta rin po sa ating mga kababayang OFW, no? At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Alright, pag-usapan lang natin quick dito ang post, no? At ito po ay si Teddy Boy Lipstick, no? Itong si Teddy Boy ay nagsalita at sinabi niya na nagtataka raw, no? Kung bakit walang nasawi sa hanay ng military sa enkwentro sa NPA. Alam niyo itong hinayupak na to ay alam naman natin na ito ay matagal na identified na besties ng mga NPA, ng mga nasa bundok, no? At kung kayo naman mga NPA diyan na nanonood sa taga-bundok, no, kayo hirap na hirap diyan. Itong hayop na tong si Teddy Casino, kilala ko 'yan eh, no? Nung college pa ako, nakita ko 'yan, nangiiwan sa area lalo na pag merong silang pag sila ay hinahabol ng mga pulis, pag sila ay nagrarally sa may sa Moraita o sa Recto. Nakita ko 'yan, na iniwan niya mismo yung kasama niya habang yung siya ay tumakbo na at yung mga kasama niya ay binubuguhan ng fire, yung tubig ba sa mga fire truck, di ba? Kung matatandaan yan, alam ng mga Generation X yan, no? Kaya itong hayop na to, wala akong tiwala dyan. Sinungaling pa yung hayop na yan. But anyway, ang akin lang, dito pa lang mga parts, kung talagang ikaw ay may prinsipyo sa gobyerno na tinutulungan mo ang ating kabayan, ay itong salita nitong hinayupak na to, dapat to sinisita na. No? Hindi yung mga sinasabi mga freedom of speech nila na sinasabi na katulad nila ka Eric, nila Jason sa huhulihin nila dahil nagsasalita lang sila ng kanilang damdamin, no? Kung ika nga freedom of speech. Pero itong hayop na to, ilang beses nagsasalita simula nang umupo si Bangag ay hindi sila nadadali o nako-question man lang o sinasabihan man lang na dahan-dahan kayo, huwag kayong ganyan. Wala, may narinig ba kayong ganyan? Siguro I missed it, pero hindi, di ba? Para sa akin, saan ka naman nakakita? Ikaw, Teddy Casino, saan ka naman nakakita? Unang-una, ang mga AFP, mga military, ay pawang mga ano yan, mga train yan, to kill, to protect, and to serve. Kayo kasi, ang gusto nyo lang, pag-serve lang kayo ng mga NPA na nasa bundok, pero pag kukuha kayo ng pera, sa inyo lang. Ganyan, kakurap ang mga walang yang mga party list na yan. Katulad nitong hayop na to. Mabuti nga, hindi nanalo ang bayan muna last time eh. Can you imagine kung nakabalik yan? Although ang mga Gabriela ay nakabalik dahil nga pinersonal o tinira nila ang Duterte Youth, pero itong hayop na partidong bayan muna o bayad muna, yan talaga ang kanilang pangalan, ay talagang hindi na nakalusot sa Kongreso. Which is dapat lang. Wala naman silang ginawa. Ano ba ginawa nila? Ayuda rin. Di ba? Kaya sa akin lang, Teddy Casino, dahan-dahan ka lang. Masyado ka, sinungaling ka lang nga, bobo ka pa. Siyempre, ang NPA, saan ba nag-training yan? Sa mga katulad yung bugok. Di ba? Ang AFP, first class ang training nila. Okay? Kaya, huwag kang magtataka kung bakit na walang nasawi sa militar. Mabuti na nga lang po at ang ating mga military ay walang nasawi. Hindi ko lang alam kung may nasaktan, pero congratulations sa inyo mga AFP. Okay? Kaya ikaw, lipstick boy, tumahimik ka na lang at maghintay ka na lang ng ayuda ng bangag. Alright? Okay. At syempre naman, sinundan naman ito ng isa pa, no? Di ba? Sabi ni Colmenares, no, ang pagpuri daw ni VP Sara sa mga sundalo na nakaenkwentro ng NPA sa Negros, binatikos ng bayad muna. Itong mga bayad muna na party list noon na ngayon ay talo, ito kasama pa nila si Sarate. Ito kasi Teddy Casino, yung hayop na yun, no? Ay bakit hindi matutuwa ang Vice President? Unang-una, kahit kami mismo mga Pilipino na concerned sa Pilipinas, ay natutuwa at nagpapasalamat sa mga AFP para inusukan na naman ng mga NPA. Hindi tayo dapat ma-feel bad sa mga yan. Alam ko, may nadamay. 19 daw na mga estudyante ay napatay yata o nasaktan o sabihin na natin napatay dahil sa enkwentro ng AFP at saka ng NPA na katulad nitong hayop na si Colmenares. Ganun talaga. They sign up for that. Alam na naman nila yung pangyayari na kapag umakyat sila sa bundok, lalo na at nasa listahan ng AFP, ang mga NPA na terorista na yan, wala tayong magagawa. Sabi nga ng iba, masakit man sabihin, it's just a collateral damage. And that's their decision. Diba? Sabi nga nila, maganda raw magsalita mga NPA, magaling daw sila magpaliwanag. Kaya nga sabi ko sa inyo noon, matagal na, kahit pa yung panunod ni Pinoy Lens ay sinasabi na kahit lupa nyo o titulo ng lupa nyo, kayang ibenta ng mga hayop na yun dahil sa magaling sila magsalita. Now, itong 19 na to, hindi ako natuwa. No? At sila'y napatay.
Pero ang tanong, bakit sila naandun at bakit sila ang nadali ng AFP? Ginawa ba silang shield ng mga NPA? Sila bang inuna bago yung iba nasaktan o bago yung mga talagang NPA? Who knows? Di ba? Sila lang nakakaalam nun. Kasi may mga nagsasabi na binigyan daw ng mga baril yung mga yan para lumaban sa AFP. At syempre pag nakita ng AFP na may baril ka at babanat ka, alam ka naman sabihin ng AFP, sige, estudyante ka, no? Accepted ka na, you can kill me now. Kaya sinasabi ni VP Sara na tama lang yung nangyari, binabati niya mga NPA. Kami rin po mismo, no, ay bumabati sa AFP dahil binawasan nyo na naman ang terorista ng Pilipinas. Hindi pa ubos. Meron pa yan. Lalo na ngayon, dahil panahon ni Bangag ay hindi nawawala yung PA. Actually, ang balita raw ay nakaka-recover na ng kaunti-unti itong mga hayop na itong si Colmenares at saka yung mga kasama niya at si Teddy Casino, sinungaling ng bayan. Nakatulad din nila Gadon. No? Sinungaling din nila Claire Castro. Yan ang ugali ng mga yan, di ba? At nakipagkutsaba pa kay Tambalos. No? Kaya ang masasabi ko lang po, no? Kami po ay bumabati rin sa AFP at binanatan na naman nila ang NPA. Sana nga tapusin na nila to. Pero imposible na sa panahon ni Bangag administration ni Pangulong Ramos tuloy Marcos Jr. na walang ginawa kundi matulog, suminghot at paggising hindi alam ang ginagawa. No? At paggising, bigas lang ang binibigay. No? Kaya nga naman sabi po rito mga parts, tama lang po at kay VP Sara, we support you. Tama nga lang po ang kanyang pangkongga sa mga AFP. The AFP deserve to have a good words from the President ng Pilipinas na si Sara Duterte. Okay? Already, at isa pang pahabol dito, no? Ay, syempre, mawawala ba naman ito? Ang mahilig sa saba. Di ba? Akalaan yung mga parts at itong si De Lima, no? Yung pinakawala ng mga bangag na to na sa kulungan ay nagpaplano na i-move to investigate Negros clash with NPA that killed 19 including student at meron pa palang kasamang journalist. Well, what can we do? Just like I said earlier, that's how it is. They signed it up at hindi ako naniniwala na itong mga to ay naandun lang para mag-aral. Di ba? At hindi ako naniniwala na ito ay para mag-research. May mga nagsasabi na kaya raw po ito ay nasa bundok ay para mag-training, no, to fight. No, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit nandiyan ang mga estudyante na yan. Ito yung mga na-brainwash, no? At tungkol naman dito kay Saba ay syempre, what can we expect? Kaibigan niya rin mga NPA. Kaya nga kadikit niya sila Serdanang Niwe at saka yung mga Gabrielang Taluna na kinuha lang ng COMELEC at syempre yung ACT Act Commission teacher na nangunguha ng commission sa teacher at walang ginagawang mabuti. No, ito yung mga besties nito at syempre kasama nito si Jokno, yung isang pangalawa o unang pambansang ngipin ng Pilipinas, no, na mga kakutsaba nila pagdating sa mga gato. What can we do? No, nabuhay itong mga ito dahil sa bangag na Marcos dahil nga po gusto nila ay may magamit silang pangbanat kay VP Sara dahil siya lamang po ang isa sa Duterte. Tama nga ba? Siya lang ang Duterte ngayon na nasa national at siya lang ang gustong-gusto na ng Pilipino umupo bilang Pangulo ng ating bansa. That's why I called her President Sara Duterte because I really don't respect the drug addict ng Pilipinas. No? Kaya sa kay De Lima, masyadong obvious to. Alam mo, ganito lang yan eh. Unang-una, De Lima is part of the government. She is the representative. Diba? They make laws. No? And I know, there is a freedom of choice, freedom of speech. Pero napaka-obvious naman, no? Parang ikaw pa yatang naiinis at paiimbestigahan mo pa yung clash ng NPA at ng AFP. Bakit? That's part of the system now. If it's NPA, hahabulin ng AFP yan, either sumuko ka, lumabang ka, gurgur ka. Di ba? So, yun ang nangyari sa Negros. Wala tayong magagawa. Sa Mindoro, ganyan din ang nangyari. Di ba? So, bakit mo, parang pinahihiya mo rito, De Lima, ang AFP. Di ba? So, napakawalang hiya mo talaga. No? Talagang hindi lang sa saba ka mahilig. Siguro nabilaukan ka na, kaya yung utak mo, ay nabilaukan na rin dahil sa mga pinagagawa mo. Ayun. Instead na batiin mo ang AFP na congratulations at binawasan nyo ang kriminal ng ating bansa, yan pa ang pinalalabas mo. And I know, yung 19 included student and journalists, paiimbestigahan yan. Bakit hindi nyo nalang iwan yan sa AFP o sa intelligence unit kung bakit nagkaganon? Bakit sila nandun? Dapat nga, as a congresswoman, no, kung matino ka at tao ka talaga, ang utak mo at may prinsipyo, dapat sinasabi mo na bakit merong 19 student doon. Alam naman natin na yun ay mga terorista. Alam naman natin yun na yun ay mga NPA. Alam naman natin na yun ay pinaghahanap ng mga militar. Bakit meron doon? Sino ang nagdala doon? Sagutin mo yan, Sir Dana. No?
Anyway, ganun talaga, di ba? Dapat ganun. Kung congressman ka, bakit? Ba't meron estudyante nun? Bakit may journalist nun? What's going on? Siguro si journalist medyo masasabi natin okay lang kasi nga, usually ang mga journalist kahit delikadong trabaho, they go there to interview somebody na kung ano talaga, 'di ba? Ganoon naman talaga nung araw, 'di ba? Kahit ang ABS-GMA pumupunta sa delikadong lugar, no? At ini-interview nila yung mga rebelde ganyan, katulad ni Ka Hector noon, no? Sa Batangas, siya po ay ini-interview ng mga mainstream media which is delikado. And I remember, no, sample ko lang to na si Corina Sanchez yata ay nagpunta rin sa isang lugar. Hindi ko lang alam kung si Corina Sanchez o si Karen Davila ang nagpunta. But still, part of their job na yan. Yung 19 including student, dapat ang tanong dito, Delima, tuturuan na lang kita, dahil bobo ka talaga, ay bakit may estudyante ron? Kailangan pa imbestigahan. Alam naman nila delikado doon, bakit na andyan? Sino nagpadala doon? That's the real question. Okay? Alright. At now, before we go, no? Mga parts, ang akin lang pong decodes dito ay ang tatlong binanggit ko kanina rito ay ang mga pawang mga kasama sa NPA yan. Sigurado ako, mga beses ng mga NPA. If you remember, yan si Teddy Casino, no, hindi ko lang alam si Colmenares, ay lumapit kay Tambaloslos. Kasama yung mga dating mga party list, di ba? Sila Manuel Bayol at saka si Franz Castro, na kriminal na rin ngayon. Na hinusgahan na dapat ikulong pero nakakawala pa rin. Bakit? Dahil may bangag administration. My decode here is they are really the worst at ang mga salot ng bayan. Yan din ang salot sa Kongreso. Yung mga yan. Dapat yan hindi na inilalagay sa Kongreso talaga. Mga kaibigan, mga pars, if you are really want the Philippines to grow, ay alisin nyo na yung mga ganyang klaseng tao. Huwag na tayo magpadala sa salita. Just let their achievements speak for itself. Ano ba mga nagawa ng mga yan? At ano ba ang pinagagawa nila for what? Every 3 years bago mag-re-election, anong ginagawa nila? Sana maging ganun na tayo. Ang dami niyang kandidato na baka naman matino. Baka naman pwede maglagay tayo ng matino. Baka naman pwede tayo maglagay ng matinong party list. Like ng Sagip party list ni Marcoleta. Maybe ganun. O yung manggagawa ni Fernando. Maybe ganun pa. Kasi nabawasan tayo ng matino, yung Duterte Youth. Kaya sana naman po, ay galingan naman natin ang pagpilit sa susunod. Okay? Alright, may message lang po tayo dito kay, saan na ba to? Ito kay, Sarah. Yan, nasa na si, ito ba yan? Nawala na yata si, nawala namin. Anyway, ang akin lang po ay, gusto ko lang po yung message ni Vice President Sara Duterte, no? Yung sinasabi niya na, you may try to destroy her or me. Sabi niya ganon. You can skin me alive, burn me, and throw me my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. Yan ang tunay na leader ng ating bansa. Okay? Alrighty. Sige po. At I will see you again on my next day codes for every post or every message or every list. I will see you again. In behalf of my group, Pinoy Extra and Pinoy Lens, mahalin po natin ang Pilipinas. Okay? Already. Sige po.